ating video, may marerekomenda akong bagong manhwa at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Nakikisuyo na rin ako sa inyo at sana ay masuportahan natin ito. Tara simulan na ang intro. Kahit si Fang Yi, nakatayo sa harap ng buong paaralan, hayagang iniwan ng pinakasikat na babae sa campus. Lahat ay naghihintay na siya'y umiyak, magmakaawa. Pero hindi. Bahagya lang siyang kumindat at nagsabing, "Sige." Ubod ng lamig na parang yellow. Dahil ang mga drama sa high school ay walang saysay kung minsan ka nang namatay sa dulo ng mundo. Siya ay isang battle-hardened survivor. Itinapon pabalik sa nakaraan mula sa isang bangungot na kinabukasan. Isang hinaharap kung saan nilamon ng halimaw ang mundo at ang mga syudad ay naging abo. Doon siya namatay, walang magawa, puno ng galit. Pero ngayon, bumalik siya isang taon bago magsimula ang impyerno. Ngayon dala niya ang misteryosong system at ang kaalaman sa paparating na apokalipsis. Hindi siya bumalik para muling mabuhay. Bumalik siya para agawin ang apokalipsis. Inamin ni Jiaolan na ang matandang yun ay ang kanyang mentor. Sa palagay niya, nararapat lamang na magkita silang dalawa kung talagang nais nito, at nais lang talaga niyang maging kaibigan niya si Fang Yi. Tinanggap ni Fang Yi ang alok at ang token na ibinigay nito, at itinago yun sa kanyang bulsa. Sumang-ayon siyang sumama sa kanya, sabay sabing, maganda rin namang magkaroon ng mas maraming kaibigan, bilang regalo upang pagtibayin ang kanilang bagong pagkakaibigan. Iniabot niya ang kanyang kamay na kumikislap sa asul na kidlat. Sinabi niya na may bagay siyang gustong ibigay sa kanya. Nalito si Jiaolan, ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na sa tingin niya ay kaya pa niyang linisin ang natitirang lason ng madilim na katangian sa kanyang katawan. Bago pa man siya makapag-react, pinalabas ni Fang Yi ang rumaragasang enerhiya ng asul na kidlat na binalot ang buong katawan ni Jiaolan, nabigla siya habang dumadaloy sa kanya ang enerhiya, at namangha nang maramdaman niyang ang katangiang taglay ng kidlat ay may kakayahang magpagaling. Ang malamig at malalim na sakit na kanyang nararamdaman ay napalitan ng mainit na pamamanhid, napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang kanyang kirot. Sa loob ng kanyang katawan, nagsimulang maghilom ang mga sugat na dulot ng madilim na enerhiya habang nililinis ito ng kapangyarihan ni Fang Yi. Para bang muli siyang isinilang habang tinatanggal ng bihira at makapangyarihang katangian ng kidlat ang lahat ng lason sa kanyang katawan. Nang matapos iyon, tinanong ni Fang Yi si Jiaolan kung ano ang pakiramdam niya. Bagaman na palilibutan pa rin ang mumunting kidlat, ngumiti siya at sinabing napakaganda ng kanyang pakiramdam, ganap nang naalis ang natitirang madilim na enerhiya sa kanya. Samantala, pinagmamasdan ni Su Jingying ang mga paramedic na inaalagaan ang walang malay at aroganteng pioneer. Naisip niya kung posible pa bang mailigtas ang isang taong ganoon kasama ang pinsala. Paglingon niya, nagulat siyang nandoon pa rin sina Fang Yi at Jiaolan. Agad niyang napansin na iba na ang aura ni Jiaolan, at tila wala na ang mga sugat nito. Ipinaliwanag ni Jiaolan na ginamit ni Fang Yi ang kanyang bihirang, Pure Thunder attribute, upang ganap na linisin ang lason ng madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Namangha si Su Jingying sa kanyang narinig at napagtanto ang tunay na kakayahan ni Fang Yi, isang kapangyarihang hindi lamang para pumatay ng kalaban, kundi pati upang magligtas ng buhay. Itinuro niya si Fang Yi sa pagkabigla, ngunit kalmado lamang itong nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Bigla siyang nakaisip ng ideya at masiglang tinawag ang mga paramedic. Lumapit siya kay Fang Yi at iminungkahi ang isang pakikipagtulungan, kung pagsasamahin nila ang kanyang espiritual na kapangyarihan at ang makabagong kagamitang medikal, makapagliligtas sila ng mas maraming pioneer na biktima ng madilim na enerhiya. Nagulat naman ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, yumuko ng malalim si Su Jingying at nakiusap kay Fang Yi na ipakita muli ang kanyang kapangyarihan. Tahimik na nag-isip si Fang Yi, ngunit sa huli ay pumayag. Pinakawalan niya ang isang kontroladong bugso ng asul na kidlat mula sa kanyang kamay at tinanong kung sapat na ba yun bilang demonstrasyon. Isa sa mga paramedic ang nasabik at kinumpirmang tila gumagana nga ito, at na ang ganoong antas ng Thunder attribute ay kayang labanan ng madilim na enerhiya. Ipinaliwanag ni Jiaolan na nang pagalingin siya ni Fang Yi, ang enerhiya ay dumaloy diretso at winasak ang lahat ng katiwalian sa loob niya. Ang kailangan lamang ay maghawak ng kamay si Fang Yi at ang pasyente, ngunit nilinaw niya na hindi lahat ng tagapagsanay, even sa antas ng Spirit Creation Realm,
ay kayang tiisin ang ganoong kadal-isay na enerhiya. Ipinaliwanag niya, habang nakangiti si Su Jingying, inamin niya na hindi lahat ng mga cultivator sa spirit creation realm ay kayang tiisin ang ganitong uri ng espiritual na kapangyarihan. Sumang-ayon naman ang paramedic na bagaman malala ang mga sugat ni Zhao Lan, mas mabigat ang kalagayan ng pioneer. Tinataya niyang kakailanganin ng 10 ulit na mas maraming espiritual na enerhiya upang pagalingin ito. Dagdag pa niya, ang mailigtas lamang ang buhay ng pioneer ay isa ng malaking tagumpay, ang ganap na paggaling ay halos imposible. Sumang-ayon si Fang Yi sa proseso at tinanong ang mga paramedic kung paano ililipat ang kanyang espiritual na enerhiya. Dinala nila siya sa ambulansya, at sinabi ng isa na ipasok niya ang kanyang kamay sa isang espesyal na aparato at pakawalan ng enerhiya, agad naman itong sinunod ni Fang Yi. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Lin Yi at iniisip kung paano niya hindi inakalang si Zhao Lan ay isang mataas na opisyal ng Elite Star God Warzone, namangha siya na maging ang unit na yun ay nais makipagkaibigan sa kanyang pinsan. Naalala niya kung paano ang karaniwang malamig na si Zhao Lan ay personal pang humiling na maging kaibigan ni Fang Yi, at nagbigay pa ng kanyang personal na token. Makalipas ang ilang sandali napatingin siya sa gilid, nilapitan ni Fang Yi sina Lin Yi at ang pinunong may pulang buhok upang kumustahin. Sinabi ni Lin Yi na maayos na ang kanilang pakiramdam, at ipinaliwanag na napagdesisyon na nilang magsanay at kumuha ng mga misyon ng sila lamang, dahil ayaw nilang umasa palagi sa kanya at gusto nilang palakasin ang sarili. Matapos mailipat ang kanyang enerhiya, sumang-ayon si Fang Yi sa kanilang desisyon at payak na nagpayo, na mag-ingat sila. Ngumiti siya ng bahagya, ipinagmamalaki ang paglaki ng kanyang pinsan. Habang naghahanda si Su Jingying at ang kanyang grupo upang umalis, kumaway siya at nagpaalam, magkikita sila muli sa susunod na misyon. Sinabi naman ni Zhao Lan kay Fang Yi na panahon na upang bisitahin nila si Elder Wu. Habang umaalis ang ambulansya, halatang inis si Su Jingying at nagreklamo ng malakas na ninakaw ng militar, ang Star God Warzone, ang isang napakalakas na tao mula sa kanila. Sinubukan siyang pakalmein ng kanyang mga kasamahan. Sa huli, ibinunyag ng tagpo ang mga suliranin sa loob ng Spiritual Energy Association, isang samahang masyadong magulo pa rin. Sa parehong punong tanggapan at mga lokal na sangay, mas formal ang mga namumuno kumpara sa mga pinuno ng militar. Ang mga nangungunang kupunan ay hiwa-hiwalay at walang iisang yugto, huwag nang banggitin kung kakayanin pa nilang makipag-ugnayan kay Fang Yi. Ang katotohanang ilang mainitin ng ulo lamang ang hindi nagpapakita at nagdudulot ng gulo ay isa ng biyaya. Dumating sina Fang Yi at Zhao Lan sa isang malaking modernong ospital, ang pinakamataas na antas ng seguridad sa medical na base ng Star God Warzone. Tinanong ni Fang Yi kung dito ba talaga nakahimlay si Elder Wu. Sa loob ng silid ng ospital, tumayo sila sa harap ng kama kung saan nakahiga ang walang malay na matanda, na palilibutan ng mga kagamitang medikal. Napakunot ang noo ni Fang Yi sa kakaibang tanawin, nakakapanibago raw na ang pinakamakapangyarihang tao ng Jingang Realm ay isang matandang mukhang lantang gulay. Pinagmasdan niya ang kalagayan ng nakatatanda, ang mukha at leeg nito ay nababalutan ng mga pulang ugat, at humihinga lamang ito sa pamamagitan ng isang respirator. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na mas malala pa noon ang kalagayan ng kanyang guro. Halos mukha na itong bangkay, kahit ginamit na nila ang napakahalagang Shizai flower, hindi pa rin ito nagigising hanggang ngayon. Nabagabag si Fang Yi at naitanong sa sarili kung anong uri ng trahedya ang kayang magpabagsak sa isang napakalakas na tao. Magsimulang magkwento si Zhao Lan tungkol sa labang nagdulot ng pagkawala ng malay ng kanyang guro. Inilarawan niya kung paano lumitaw ang isang napakalaking anomalya ng dark attribute sa ibabaw ng kabisera. Upang pigilan itong lamunin ang buong lungsod, si Elder Wu mismo ang humakbang pasulong at sinubukang selyuhan ito mag-isa. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita kung paano ang buong unit ni Zhao Lan ay nagbigay ng kanilang espiritual na enerhiya sa kanilang guro upang suportahan siya. At sa oras na yun, buong lakas na hinarap ni Elder Wu ang dark attribute na mag-isa, at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, gayon din, ang kanyang mga kasamahan ay ginamit din ang kanilang buong lakas bilang suporta. Ang anomalya na kanilang hinarap ay higit pa sa isang S-level threat, isang dambuhalang nilalang na parang dragon na gawa sa kadiliman, nakabitin sa himpapawid sa ibabaw ng wasak na lungsod. Ipinaliwanag pa ni Zhao Lan ang matinding panganib ng sitwasyon, kung tuluyang bumaba ang anomalya, mawawasak hindi lamang ang kabisera kundi pati na rin ang mga kalapit na syudad, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong bansa. Sa desperadong huling pagtindig, ginamit ni Elder Wu ang kanyang sariling personal domain upang selyuhan ang S-level anomaly. Ngunit higit pa sa inaasahan ang kapangyarihan ng kalaban, ang nakapangingilabot na lakas ng dark attribute ay bumalik sa kanya. Winasak ang kanyang katawan at tinratraidor ang kanyang kaluluwa. Tinapos ni Zhao Lan ang salaysay,
sinabing kung hindi siya isang master ng Jingang Realm, marahil ay naging abo na lamang siya noon. Bumalik sa kasalukuyan ng eksena, tahimik na tumingin si Fang Yi sa walang malay na bayani, may bagong paggalang sa kanyang mga mata. Sa isip niya, inamin niyang ang taong ito ay tunay na dakilang pioneer, isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang isang lungsod. Habang nakatingin siya kay Elder Wu, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang maraming pioneers na nag-alay ng buhay para siya na lamang ang huling makaligtas na tao. Nalungkot siya sa pag-iisip na sa orihinal niyang timeline, marahil ay patay na si Elder Wu sa ganitong punto. Isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang dibdib, iniabot niya ang kamay sa nakahigang matanda, nabigla si Jiaolan at agad na sumigaw, tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang guro. Kalma namang tumugon si Fang Yi at sinabing huwag itong mag-alala, ipinaliwanag niyang bagamat gumagana na ang Shizai Flower, gusto niyang subukan alisin ang natitirang matigas na dark attribute sa katawan ng nakatatanda, ipinatong niya ang kamay sa dibdib ng Elder, at nagsimulang damaloy ang malakas na bugso ng asul na kidlat sa katawan nito, sinabi niyang makatutulong ito upang mas mabilis magising ang matanda. Napatitig si Jiaolan sa gulat at napasigaw, sinabing ang kapangyarihang nililinis niya ay mula sa isang S-level disaster. Ngunit makalipas ang ilang segundo na pag-aalinlangan, napayuko siya at sinabing, sige subukan niya, at baka siya na nga ang himalang matagal na hinihintay nila. Umalingaw-ngaw sa silid ang dagandong ng kuryente habang ibinubuhos ni Fang Yi ang kanyang enerhiya, binalaan siya ni Jiaolan na mag-ingat, ang dark attribute sa loob ng kanyang guro ay mas nakakatakot pa kaysa sa Dark Tide, dagdag pa niya, kung wala ang Shizai Flower, marahil ay hindi pa ganoon kabilis ang paggaling ni Elder Wu. Matamang tumugon si Fang Yi na nauunawaan niya, ramdam niya ang napakalakas na enerhiya ng kadiliman sa loob ng katawan ng nakatatanda, kahit pinahina na ng Shizai Flower, nananatili pa rin itong mapang ibabaw at nakakaipit ng hininga. Biglang sumiklab ang isang alon ng itim na enerhiya mula sa kama, na nagpa-atras kina Fang Yi at Jiaolan palayo. Naging alerto si Jiaolan nang nakita niya ito, at agad niyang pinaalalahanan si Fang Yi na ituon niya ang kanyang isip dahil inaatake na siya ng enerhiya. Ilang sandali lang, sumabog mula sa katawan ni Fang Yi ang isang maningning na gintong aura habang inya-activate niya ang kanyang spiritual protection. Nagningning ang kanyang mga mata sa ginintoang liwanag, ngunit napagtanto niyang hinailan ng madilim na enerhiya ang kanyang diwa papasok sa isang ilusyon ng nakaraan, nakita niyang nakatayo siya mag-isa sa gitna ng isang wasak na lungsod, tahimik na lansangan na tanging ang dambuhalang pulang mata ng anomalya ang nakatanaw mula sa kalangitan. Sa loob ng mental na pananaw, bumaba ang titig ng pulang mata at tinanong siya kung sino siya, napagtanto ni Fang Yi na dahil hinawakan niya ang natitirang dark attribute sa katawan ni Elder Wu, nahila ang kanyang espiritu sa mapanganib na ilusyon na ito. Ngunit hindi siya natakot, buo ang loob niyang sumagot, hindi na mahalaga kung sino siya, narito siya upang tapusin ang lahat, nagliwanag ang kanyang kamay sa bughaw na kidlat habang mariin niyang sinabi, at sa nakikita niya, hindi naman siya kasing lakas ng inaakala niya. Dahil sa inis agad umatake ang dambuhalang mata at nagpalabas ng matulis na pulang sibat ng enerhiya, na ikinagulat ni Fang Yi. Agad niyang inactivate ang Golden Sun Breathing Technique, nagningning ang kanyang mga mata sa gintong liwanag habang naghahanda siyang lumaban. Mabilis niyang iniwasan ang atake ng mga pulang sibat na bumagsak mula sa langit. Kasunod noon, naglabas ang anomalya ng mga kakaibang pulang itim na kidlat, napansin ni Fang Yi na ang kakaibang kidlat na yun ay kasing lakas ng Divine Thunder na kanyang naabsorb sa Yuhuang Mountain. At doon, nagsimulang ipakita ng anomalya ang kanyang tunay na anyo. Nagbagong anyo ito sa isang napakalaking kawan ng di mabilang na mga nilalang nakahawig ng mga insekto, na binubuo ng dalisay na enerhiya ng dilim, umiikot sa paligid ng isang pulang matang nasa gitna. Nakilala ni Fang Yi na bawat isa sa mga nilalang na iyon ay kasing lakas ng mga halimaw mula sa Dark Tide, at naunawaan niyang may 10 milyon sila, bumaba ang buong kawan sa kanya na parang isang nakakatakot na buhawi. Bilang tugon sa napakalaking banta, ipinatawag ni Fang Yi ang kanyang nagliliyab na espada. Hinarap niya ang dambuhalang kawan at idineklara na ang tanging paraan ay lipunin ang mga salot na ito. Sa matatag na sigaw, sumugod siya pasulong at pinakawalan ng isang napakalakas na apoy na hiwa, na nag-iwan ng maliwanag na landas sa gitna ng kawan. Tumama ang kanyang makapangyarihang atake sa mismong gitna ng nilalang, hinahati nito ang pulang mata sa dalawa. Mabilis niyang sinuri ang banta at natukoy ito bilang isang S-level collective anomaly, gayunman, pinaghihinalaan niyang hamina na ang lakas nito, marahil ay isang ilusyon lamang, o dahil sa nakalilinis na epekto ng bulaklak na Shizai na ginamit na kay Elder Wu. Ang dalawang enerhiya ay bumagsak sa sirang lungsod sa ibaba at sumabog sa pagbangga. Bumaba si Fang Yi sa isang bubungan,
tinitigan ng mata, at tinansyang nasa A-level na lang ang kasalukuyang lakas nito. Namangha siya sa katotohanan ito ang sakunang kayang magwasak ng lungsod na hinarap ni Elder Wu mag-isa. Naunawaan ni Fang Yi na mas malaki pa ang banta kaysa sa inaakala niya. Nang magtipon siya ng nag-aalimpuyong enerhiya ng dilim sa kanyang kamay, pinakawalan niya ang sariling teknik, ang Limitless Dark World. Isang napakalaking buhawi ng purong kadiliman ang sumabog mula sa kanya, sinisimulang higupin ang nilalang na kahawig insekto. Nagulat ang nilalang, napagtanto nitong hindi tao ang kanyang kalaban, ngumiti si Fang Yi at malamig na sinabing, mukhang ganun nga. Sumigaw siya ng utos na, magbukas, at tuluyang sinipsip ng kanyang madilim na buhawi ang natitirang enerhiya ng S-level anomaly. Habang naglalaho ang huling bakas nito, isang huling babala ang umalingaw-ngaw sa kawalan, babalik sila. Lumutang si Fang Yi sa loob ng isang bilog ng sariling enerhiya ng dilim, iniisip na ang mensaheng iyon ay bahagi ng kamalayan ng nilalang, pinag-isipan niya ang paggamit ng salitang sila, at kung nangangahulugan bang may iba pang mga sakunang tulad nito na naghihintay lumitaw. Habang gumuho ang ilusyon at nagsimulang mabuwal ang mundo sa paligid niya, nagpasya siyang umalis muna at pag-isipan iyon sa ibang panahon. Bumalik ang kanyang kamalayan sa tunay na mundo ng bigla. Agad niyang hinila ang kamay sa katawan ni Elder Wu at hinayla palabas ang maruming enerhiya ng dilim. Isang masa ng madilim na lila na enerhiya, kumikislap ng asul na kidlat, ang nahugot mula sa dibdib ng matanda. Upang makontrol ito, ginamit ni Fang Yi ang Nine Dragon Skyfire Sealing Art, nilagyan ng pulang mga tanikala ng apoy upang ikulong sa loob ng isang bilog. Hawak ang nakapigil na orb, ipinaliwanag niya sa nabiglang si Jiaolan na ito ang labi ng enerhiya ng dilim na naiwan sa katawan ni Elder Wu, ipinahayag niyang ito marahil ang huling bahagi ng city-destroying anomaly. Pinaliwanag din niya na bagaman nananatiling makapangyarihan ang nakulong na orb, malaki na ang nabawas sa impluensya nito, salamat sa bulaklak na Shizai at sa sariling selyo ni Elder Wu. Pinuri niya ang matanda. Sinabing tunay siyang number 1 pioneer ng bansa, dahil ginamit nito ang sariling katawan upang pigilan ang kapangyarihan ng dilim, alam niyang sino mang iba ay matagal nang namatay. Habang tinitingnan ni Jiaolan ang kanyang guro, napansin niyang naglaho na ang mga pulang ugat sa mukha nito, at mas maayos na ang paghinga. Sinabi niya kay Fang Yi na tunay nitong nailigtas ang buhay ni Elder Wu. Ngunit mapagpakumbabang sagot ni Fang Yi, hindi yun dahil sa kanya lamang, kung wala ang bulaklak na Shizai na unang nagpahina sa kasamaan, hindi niya maaalis ang matigas na enerhiya ng dilim. Sumang-ayon si Jiaolan, sinabing bagaman iniligtas ng bulaklak ang buhay ng matanda, ang lakas naman ni Fang Yi ang nagbigay daan sa kanyang ganap na paggaling. Sa huling bugso ng kapangyarihan, pinisil ni Fang Yi ang kanyang kamao, at dinurog ang orb hanggang maging alikabok, ipinahayag niyang ganap ng walang silbi ang labi ng enerhiya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiaolan na may isa pa siyang bagay na kailangang sabihin, sa loob ng ilusyon, nagbabala ang labi ng anomalya ng dilim na babalik ito, kaya't ipinaliwanag niyang dapat silang laging maging handa, hindi nila maaaring hayaan na ang isang matandang bagong galing sa karamdaman ay muling lumaban sa unahan. Tumango si Jiaolan, sinabing alam niya ito dahil may narinig siyang katulad na bulong-bulungan. Nang tanungin siya ni Fang Yi tungkol sa bulong-bulungan, ipinaliwanag niyang ang mga departamento ng militar at asosasyon ay nangongolekta ng datos sa mga pagbabago ng espiritual na enerhiya. Ayon sa tsismis batay sa datos, sa kasalukuyang lakas ng karagatan, baka hindi raw makaligtas ang bansa sa unang taon ng ganap na spiritual energy revival. Siyempre, dagdag pa niya, wala namang naniwala. Napaisip si Fang Yi, sinabing tunog opisyal ang monitoring of spiritual energy changes. Itinanong naman ni Jiaolan kung naniniwala siyang totoo ito. Saglit na dumilim ang mukha ni Fang Yi habang iniisip kung ang kanyang sariling muling pagkabuhay ay nagbago ng hinaharap. Naalala niyang sa orihinal na linya ng panahon, nabuhay siya ng 3 taon matapos ang revival, at pagsapit noon, halos wasak na ang buong planeta. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Jiaolan at sinabing huwag masyadong mag-isip, malapit nang magising si Elder Wu. Tiningnan niya ito ng seryoso at taimtim na nangako hindi na mauulit ang sakunang yon. Kung sakaling bumalik ang sakuna, makikipaglaban siya kasama nila. Alam niyang darating, sa ayaw at sa gusto niya, ang huling labanan laban sa dakilang sakuna. Sa matatag na tinig, idineklara niyang sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang lahat. Kinagabihan, bumalik si Fang Yi sa kanyang apartment, umupo siya sa sopa at nagsimulang magnilay, napapalibutan ng umiikot na enerhiya ng bago niyang dark attribute. Pinag-isipan niya ang mga huling laban niya, pakiramdam niya na matapos ang 2 pakikibaka laban sa S-level anomalies, malapit na siyang makapasok sa 2-star spirit creation realm. Gayunman,
Alam niyang papalapit na ang ganap na spiritual energy revival, at kahit taglay niya na ang bago niyang kapangyarihan ng dilim, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Naalala niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng anomalya na hinarap niya sa ilusyon, na kahit pinahina na ito, napakalakas pa rin ang tunay nitong anyo. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang paso ng halaman sa mesa, ang masunuring munting puting bulaklak. Kinausap niya ito, sinabing mahirap itong dalhin, at inamin na pagkakamali niyang hindi ito isinama sa huli niyang misyon. Ngumiti siya at dinampot ang halaman, na tila mas kumikislap ngayon, sabay sabi na pinagsisisihan niyang hindi niya ito nabigyan ng pagkakataong mag-level up, nagpasya siyang ilabas ito para maglakad. Tumungo siya sa likurang bundok, ang kanyang pribadong lugar ng pagsasanay, habang naglalakad sa landas na sinisinaga ng buwan. Napansin niya kung gaano kahusay ang departamento ng asosasyon na nangangalaga sa mga halaman. Sa maikling panahon mula nang masira ang lugar, muling bumabalik ang sigla ng kagubatan, patunay na mas mabilis na ngayong nagpapagaling ang kalikasan sa bagong panahong ito. Nakita niya ang isang magandang lugar sa gitna ng gubat at lumuhad, maingat niyang inalis ang bulaklak sa paso upang itanim sa matabang lupa. Sa isip niya, nagpasalamat siya kina Su Qingying at sa kanyang koponan sa pagtiyak na ligtas ang lugar. Habang hawak ang bulaklak, mahinahon niyang binalaan ang bagong kasamahan na huwag maging gahaman sa pagsipsip ng enerhiya, unti-unti lamang, dahil kung sobra ang kukunin nito, nilahat ng kagubatan sa mundo'y hindi makasasapat. Ngunit pagkalagay pa lamang sa lupa, agad na tumubo ang munting puting bulaklak. Mula rito, sumabog ang isang dambuhalang buhawi ng berdeng enerhiya, sumisipsip ng lakas mula sa mga puno sa paligid. Ilang sandali pa, nakatayo si Fang Yi, nakahalukip-kip, sa gitna ng tuyot at patay na bahagi ng kagubatan, na pagpasyahan niyang sapat na yun sa ngayon. Ngumiti siya ng bahagya, hinugot ang kumikislap na bulaklak mula sa lupa, kasama ang mga ugat nito, at sinabi, "Tama na muna, hanap naman tayo ng ibang lugar para kumain." Habang hawak niya ito, tila sumigla at namukadkad muli ang bulaklak, napaisip siya kung saang antas ito kabilang sa mga espiritong uri ng halaman, at napagpasyahan niyang sa lakas ng desolation attribute nito, malamang ay A-level threat na ito. Habang naglalakad sa madilim na gilid ng bundok, napansin niya ang katahimikan ng kagubatan, naunawaan niyang ang mga hayop na dating naroon ay nagsitakas dahil sa takot sa kapangyarihan ng bulaklak. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip sa isang malakas at mabangis na alulong na umalingaw-ngaw sa gabi. Tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi, kilala niya ang tunog na iyon ay alulong ng mga lobo. Sa kalapit na bangin, sa ilalim ng madugong pulang buwan, nagtipon ng isang kawan ng dambuhalang mga lobo na may kumikislap na pulang mga mata. Unti-unting nagbabago at lumalaki ang kanilang mga anyo. Napagtanto ni Fang Yi na ang buong kawan ay nasa kalagitnaan ng mapanganib na ebolusyon. Sa harap ng mga lobo, natukoy niya ang napakalaking nilalang sa tuktok ng bangin, ang hari ng mga lobo, halos kumpleto na ang ebolusyon nito. Sa isang mabagsik na alulong, tinapos ng hari ng lobo ang pagbabagong anyo, at ang katawan nito ay nagliwanag ng nakakatakot na berdeng enerhiya. Hawak pa rin ang paso ng bulaklak, naramdaman ni Fang Yi ang matinding espiritual na enerhiya mula sa nilalang, at napagtanto niyang malapit na itong maging A-level anomaly. Agad siyang napaligiran ng mga bagong evolved na lobo, na pumutol sa lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Sa kalmadong tinig, pinag-aralan ni Fang Yi ang sitwasyon, napansin niyang nagkaroon ng bagong poison attribute ang hari ng lobo, na nagmula sa dating wood attribute nito, malamang dahil sa pagsipsip ng enerhiya ng dilim sa paligid. Sa kabila ng panganib, kalmado si Fang Yi, tinawag niyang isa lamang itong A-level threat. Dahan-dahan niyang inilabas ang masunuring puting bulaklak mula sa paso, at sinabing, panahon na para ayusin nila ang mga ito. Lumuhad siya at muling itinanim ang bulaklak. Sa isip niya, kahit A-level lang ang anomalya, ang dami ng mga lobo ang tunay na problema, at higit sa lahat, nasa paanan lang ng bundok ang lungsod. Kapag nakalampas ang mga ito, magiging malaking trahedya yon. Habang sumasagupa ang hari ng lobo, inutusan ni Fang Yi ang bulaklak na simulan na niya ito. Agad na kumislap ang bulaklak, at isang makinang na berdeng enerhiya ang bumalot sa paligid. Napangiti si Fang Yi, panahon na raw para subukan kung hanggang saan ang kakayahan ng kanyang bulaklak. Mula rito, isang napakalakas na sinag ng life drain ng green energy ang bumulusok paitaas, tinatanglawan ng buong gabi, mula sa paanan ng bundok, isang pangkat ng mga pioneers ang nakakita sa nakakakilabot na tanawin. Isa sa kanila ang nagsabi, matagumpay nang nag-evolve ang hari ng lobo, at napakalakas nito. Tinanong niya ang nakatalukbong na kasamahan, ano ang antas ng kontaminasyon? Tahimik na tugon ng nakatalukbong na figura, na umabot na ito sa 70.
Ang lalaki at ang kanyang kasama ay napatigil sa sobrang taas ng sukat ng panganib. Ang leader ng grupo na may blondeng buhok ay biglang nanigas, na pagtantong patuloy pang tumataas ang antas ng panganib, natukoy niya na ang wood attribute ng Wolf King ay hindi bababa sa 3-star Ghost X Realm, at marahil ay umaabot pa sa Spirit Creation Realm, habang malalakas din ang iba pang mga lobo sa kawan, nag-aalala siya na kulang ang bilang ng kanyang koponan upang harapin ang ganitong banta. Inamin niya na siya mismo ay kakapasok lang sa 3-star Ghost X Realm. Bigla niyang napansin ang napakalaking sinag ng berdeng enerhiya at ang malinaw na presensya ng Dark Attribute, noon niya lubos na naunawaan kung bakit napakataas ng antas ng kontaminasyon. Sa gulat ay sumigaw siya, ipinaliwanag sa kanyang koponan na ang Wolf King ay nagkaroon ng dalawang uri ng attribute, isang bagay na napakabihira sa mga anomalya. Ang sukat ng kontaminasyon sa relo ng leader ay biglang sumirit sa 100, nabahala siya, dahil alam niyang kailangan nilang pigilan ang ebolusyon ng Wolf Pack bago tuluyang masira ang lugar sa ibaba. Alam niyang kung lalong lalakas ang mga halimaw, mas lalo silang magiging malupit at nakakatakot. Nagpasya siyang tumawag ng tulong mula sa Spiritual Energy Association. Ngunit bigla na lamang yumanig ng matindi ang lupa. Tinanong ng isa sa mga kasamahan kung lindol ba yon. Ngunit alam ng leader na hindi dapat nagdudulot ng ganitong pagyanig ang ebolusyon ng lobo. Unti-unti siyang kinabahan nang mapagtanto niyang may ibang anomalya na lumitaw. Pinagtibay ito ng relo niya nang tumaas sa imposibleng antas na 1,000 ang sukat ng kontaminasyon. Napatitig ang mga pioneers sa takot nang biglang sumabog ang napakalaking bugso ng berdeng desolation energy mula sa tuktok ng bundok. Nakilala ng berdeng buhok na pioneer ang enerhiya ng desolation, nagtataka kung bakit ito lumitaw sa lugar na iyon. Habang rumaragasa sa kanila ang enerhiyang sumisipsip ng buhay, nagkagulo ang buong grupo. May isa pang sumigaw, tinatanong kung ito ba ang higanteng baging mula sa langit na nawala kamakailan, nagdadalamhati dahil walang anumang babala. Sumigaw ang leader, inutusan ng lahat na umatras at ilikas agad ang mga residente sa paligid, ngunit kasing bilis ng paglitaw, bigla ring huminto ang bugso ng desolation energy. May tumawag sa leader, sinabing tila huminto na ang pag-abante ng enerhiya. Pinanood nila habang ang napakalaking vortex ng berdeng kapangyarihan ay unti-unting umihigop pabalik sa bundok. Nagtanungan sila kung tapos na ba ang panganib, isa'y nagsabing dapat pa rin ba nila itong iulat, at isa pa ang nagtanong kung dapat pa ba silang umakyat sa bundok. Sa tuktok ng bundok, kung saan itinanim ni Fang Yi ang kanyang bulaklak, natatakpan ang lupa ng makapal na ugat na berde. Mula sa mga ugat na ito, sumibaw lang 12-dosenang puting bulaklak na nagliliwanag, at sabay-sabay itong sumabog sa napakalakas na berdeng enerhiya. Bamuka sa anyo ng isang dambuhalang kumikislap na bulaklak. Pagkatapos ay nagbago ito at naging karagatan ng mga puting talulot na bomb-alot sa buong lugar. Umungol ng galit ang Wolf King, habang galit niyang winuwasak ang mga talulot ng bulaklak na lumalapit sa kanya, gamit ang kanyang matatalim na mga kuko. Tahimik na nakatayo si Fang Yi sa gitna ng umiikot na mga talulot at ipinaliwanag ang nakakatakot na kakayahan ng kanyang bulaklak. Ang dagat ng mga spiritual flowers ay walang tigil na muling tatubo at dadami, sisipsipin at lilinisin ang kaaway hanggang wala nang matira. Nakatayo si Fang Yi sa ibabaw ng higanteng ugat ng kanyang bulaklak habang bumabagsak ang buong wolf pack sa kapangyarihan nito. Tinukso niya ang Wolf King, tinatanong kung paano nito ipagtatanggol ang kanyang mga kasamahan nang wala silang spiritual protection. Agad namang napulupot ng mga baging na may puting bulaklak ang maliliit na lobo, unti-unting sinisipsip ang kanilang life energy hanggang sa tanging kalansay na lamang ang natira, bago ito naging alabok. Matapos masipsip ang lakas ng buong kawan, ang bulaklak at ang mga talulot nito ay nagkulay pula, nagliliyab sa menacing na anyo. Sa huling desperadong laban, tinipon ng Wolf King ang kanyang enerhiya at naglabas ng napakalakas na berdeng sinag mula sa bibig nito. Subalit madaling bumuo ang pulang bulaklak ng proteksyong harang, sinipsip ang buong puwersa ng pag-atake. Habang nakatago sa gitna ng mga pulang talulot at baging, sinabi ni Fang Yi sa halimaw na walang silbi ang pag-atake nito. Ipinaliwanag niyang ang desolation attribute ng kanyang spiritual flower ay tumubo na sa kailaliman ng bundok. Ang dagat ng mga bulaklak, ayon sa kanya, ay kumukuha ng lakas mula sa bundok at ginagamit din yun dito, lumilikha ng walang katapusang siklo ng kapangyarihan. Ang Wolf King, na mas matalino na matapos ang ebolusyon, ay tila naunawaan ang kawalang pag-asa ng sitwasyon, ngunit tumangging sumuko. Natukoy nito na ang pulang bulaklak ang pinagmumulan ng kapangyarihan at buong lakas na sumugod dito. Pinanood ni Fang Yi na may bahagyang ngiti, tinutokso ang kanyang munting bulaklak, kung ano ang gagawin nito ngayong natuklasan na ito. Sa tugon, lumaki ang gitnang pulang bulaklak ng napakalaki, at sinalubong ang sumisigad na Wolf King.
binuka nito ang malalaking talulot, at binilanggo ang halimaw sa loob. Umungal ang Wolf King sa matinding sakit habang sinisip-sip ng bulaklak ang kanyang life force gamit ang Desolation attribute. Patuloy na sinisip-sip ng napakalaking pulang bulaklak ang enerhiya ng halimaw, ang berdeng enerhiya nito ay tuluyang kinain ng kapangyarihan ng Desolation. Pinanood ni Fang Yi ng seryoso ang pangyayari, nagulat nang makita na hinahayaan ng kanyang bulaklak na pasukin ito ng Dark attribute. Makikita sa bulaklak ni Fang Yi na tuluyan ang nilamon ng Wolf King sa loob ng kanyang mga talulot, sa kabila ng matinding pagpupumiglas, tuluyan siyang nilamon ng buo ng mga talulot. Lubos na naubos ang Wolf King sa loob ng pumipintig na pulang talulot, at namangha si Fang Yi sa nakita, hinangaan niya ang kamanghamanghang lakas ng Desolation attribute na pagtanto niya na hindi niya kailanman inasahan na magagawa ng bulaklak na lumikha ng sarili nitong teknik nang wala ang kanyang direktang pakikialam matapos niyang itanim dito ang katangian. Habang ang higanteng bulaklak ay unti-unting lumiit, naunawaan niya ang nakakatakot na likas na kakayahan nito. Kapag ang isang kalaban ay nahulog sa dagat ng mga bulaklak, wala nang makatakas. Pagkatapos ay iniluwa ng bulaklak ang malinis at maputing kalansay ng Wolf King, na pagtanto ni Fang Yi na kahit masira pa ang mga espiritual na bulaklak, muli at muli silang tutubo, at gagamitin ang kanilang kapangyarihang Desolation upang gawing mga buto ang kahit sinong kalaban. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pulang bulaklak, na ngayon ay napalilibutan ng mga maliliit na pulang bulaklak, at napagpasyahan niyang bigyan ng pangalan ang bagong teknik, Endless Spiritual Sea. Lumabas ang bintanang sistemang nagkukumpirma ng kanyang likha, at inihayag na matagumpay na naisulat ng espiritual na bulaklak ang teknik ng Desolation attribute, Endless Spiritual Sea. Nang matapos ang labanan, dahan-daang nagsara ang mga talulot ng bulaklak, kumikislap mula sa loob. Bahagyang nagulat si Fang Yi sa kanyang nakita, at habang dahan-daang dumampi sa kanyang pisngi ang isang pulang talulot, biglang sumiklab ang bulaklak sa isang dambuhalang pagbugso ng enerhiya. Laking gulat ni Fang Yi nang mapagtanto niyang ang kanyang munting bulaklak ay malapit nang mag-evolve. Sa isang mataas na teknolohiyang silid control, nag-ingay ang mga alarma habang nag-ulat ang isang analista ng A-level anomaly, ipinaliwanag niya na nakadetect sila ng dalawang magkaibang espiritual na enerhiya sa parehong lugar. Habang nag-i-evolve ang Wolf King at lumilikha ng Dark attribute, biglang lumitaw ang isang hiwalay at makapangyarihang Desolation attribute. Ang nakatataas na opisyal ng asosasyon, na nakikinig kasama si Su Qingying, ay agarang nagtanong kung saan ito nagaganap. Itinuro ng isang tekniko sa mapa ang lugar, at ipinaliwanag na yon ay dating sakop ng team ni Su Qingying. Nagtaka ang nakatataas kung hindi pa ba ipinadala ang Destroyer Squad upang harapin ang Wolf Pack, ngunit naputol ang kanyang tanong nang tumawag ang squad mula sa area. Iniulat ng pinuno ng squad na isang napakalakas na alon ng Desolation energy ang lumitaw at pumatay sa buong A-level Wolf Pack, ngunit idinagdag niya na ang nasabing enerhiya ay bumalik sa kabundukan, kung saan nagsimulang tumubo ang napakaraming kakaibang bulaklak. Nakatayo ang mga pioneer sa paanan ng bundok, na ngayon ay kumikislap sa pula dahil sa dagat ng mga bulaklak. Hindi sila makalapit, kaya nagpatuloy sa pakikipag-usap ang nakatataas na opisyal at ang leader ng squad. Binalaan ng leader na kung sumabog ang bagong hindi kilalang anomaly na ito, magiging mas malala pa ito kaysa sa Celestial Vine. Humingi siya ng karagdagang suporta, inaaming kahit lahat ng pioneer ay naroon, malamang ay hindi pa rin nila makakayanan kung may biglaang mangyari, sumang-ayon ang nakatataas at nagpa siya na magpadala ng dalawang elite team. Ngunit si Su Qingying ay may ibang ideya, tumingin siya sa kanyang nakatataas na may tiyak na ekspresyon, at sinabing may kutob siyang si Fang Yi ang pinagmumula ng Desolation Power. Pinutol niya ang tawag, sabay turo sa mapa, at buong kumpiyansang sinabi na ipagtatanggol ni Fang Yi ang lahat. Sa sandaling yun, ipinakita si Fang Yi na lumulutang sa itaas ng lungsod, nababalutan ng naglalagablab na aura. Samantala, sa bundok, nababalot na ng dagat ng pulang bulaklak ang buong tanawin. Nakatayo si Fang Yi sa harap ng kanyang masunuring puting bulaklak, na ngayon lumaki ng napakalaki. Napansin niyang, gaya ng inaasahan niya, matapos kainin ng Wolf King ay malapit na itong makakuha ng ikalawang attribute. Biglang bamuka ang dambuhalang pulang bulaklak, at mula sa gitna nito ay lumabas ang isang maningning na gintong liwanag. Nabigla si Fang Yi na ito'y Fire attribute, at napatakip siya sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang dambuhalang halaman at napangiti, sinabing napakadali ng paraan nitong umunlad, kainin lamang ang mga kalaban. Matapos ang ebolusyon, muling lumiit ang bulaklak sa orihinal nitong laki na kayang hawakan sa kamay, ang mga talulot nito ngayon ay matingkad na pula.
Lumabas ang bintanang sistema at nakumpirma na natapos ng espiritual na bulaklak ang ebolusyon nito. Ito ay ngayon isang A-level anomaly na may pangalan, Desolate Fire Spirit Flower, at taglay ang Desolation at Fire attributes. Ipinahayag din ng notification na may malakas itong pagnanais na kumain ng espiritual na enerhiya, at maaari itong ilagay sa Limitless Dark World upang alagaan. Binasa ni Fang Yi ang notification at nalito sa binanggit na Limitless Dark World, hanggang sa may pumasok na ideya sa kanya. Napagtanto niyang maaari niyang ilagay ang bulaklak sa sarili niyang personal dark domain, isang lugar na mayaman sa madidilim na espiritual na enerhiya at angkop sa pag-unlad ng bulaklak. Kung makakakain ito ng enerhiya roon, maaari itong mag-evolve sa ikatlong attribute dark. Habang hawak niya ang orb ng kanyang dark domain, biglang nagsimulang bumuo ng unos sa langit. Nagningning sa gintong liwanag ang kanyang mga mata habang napagtanto niyang malapit na siyang makamit ang panibagong breakthrough, ang 2-star spirit creation realm. Umupo siya upang magkaltiba, at isang napakalaking haligi na gintong banal na enerhiya ang bumaba mula sa kalangitan, bumalat sa kanya habang siya'y nagmumuni. Ramdam niyang mas madali ng kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at unti-unting nagiging isa ang espiritual na enerhiya ng mundo at ng kanyang katawan. Samantala, sa kabilang bahagi ng kabundukan, isang maskuladong lalaking may matinik na buhok ang nakaramdam ng nakamamanghang enerhiya ng breakthrough, at agad siyang nagtungo sa pinagmumulan nito, na namamangha sa nakita niyang lakas. Nasabik siya nang makilala niya ang maalamat na Heavenly Fire Blade, at nang mapagtanto niyang natagpuan niya ang isang 2-star Spirit Creation Realm Cultivator. Habang pinapanood niya ang isang video ng nakaraang laban ni Fang Yi, napansin niyang ang lalaki ay balot ng sarili nitong naglalagablab na aura. Ipinahayag niya na dudurugin niya ang bagong Fire Attribute Pioneer na ito upang patunayan sa lahat na siya ang number 1. Samantala, sa kanyang lugar ng pagninilay, biglang naramdaman ni Fang Yi ang presensya ng isang tao, mabilis siyang sumigaw, tinatanong kung sino ang naroon, agad namang nagpakawala ng napakalaking fireball ang misteryosong lalaki, sabay tanong kung siya nga ba ay isang Fire Attribute Pioneer, hindi natinag si Fang Yi, mabilis niyang inipon ang dark energy, at madaling inabsorb ang atake gamit ang sarili niyang vortex. Ngumiti siya, kontento dahil sa wakas ay nailabas na niya ang nakatagong kalaban. Naalala ni Fang Yi na ilang sandali na rin niyang nararamdaman ang presensya ng lalaking ito, na tila hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang spiritual energy. Agad niyang nakilala ang lalaki bilang isang wild pioneer, isang walang kinabibilangang samahan at mahilig lang haminin ng iba. Alam niyang kaka-breakthrough lang nito sa spirit creation realm. Maya-maya, lumitaw ang matipunong lalaki, balot ng napakalakas na fiery aura, at tumapak sa harapan ni Fang Yi. Sinabi nitong nakakatuwang kalaban si Fang Yi at nararamdaman niya ang matinding spiritual pressure mula rito, at agresibong tinanong kung paano nagawang makaiwas ni Fang Yi sa kanyang apoy kanina. Tahimik lang si Fang Yi, na nakamasid sa kanyang bagong kalaban, tumawa si Zhang Lu at nagsabing nakalimutan niyang maayos na ipakilala ang sarili, ipinahayag niya na ang pangalan niya ay Zhang Lu, at tiyak daw na matatandaan ito ni Fang Yi sa lalong madaling panahon. Pagkasabi niyon, agad siyang sumugod, ang buong katawan ay naglalagablab sa apoy. Sa tugon, kalmadong tinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay, itinuro ang dalawang daliri sa langit, at mahinahong binigkas ang salitang, Divine Thunder. Agad na bumaba mula sa kalangitan ang napakalaking asul na kidlat, diretsyong tumama kay Zhang Lu, lubos itong nagulat, hindi makapaniwala sa bagong kapangyarihang yun. Tumama ang Divine Thunder sa kanya ng buong lakas, napaubo siya ng may kasamang usok mula sa bibig dahil sa matinding tama. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang buong katawan niya ay balot ng nagliliyab na kuryente. Nagtataka siya kung ano ang nangyari, paano nagkaroon ng Thunder attribute si Fang Yi, gayong alam niyang isa itong Fire Pioneer. Nanginginig pa rin sa kuryente, nakasubsob siya sa lupa habang nanghihina. Lumapit si Fang Yi sa kanya na may matalim na tingin, at habang nakaluhod si Zhang Lu, hinawakan niya ito sa buhok at malupit na ibinangga ang ulo sa lupa, dahilan upang mabasag ang mga bato. Habang kumikidlat pa sa paligid, mapanuyang tinanong ni Fang Yi kung ano raw ulit ang pangalan ng kalaban, dahil parang hindi niya narinig kanina, wala nang naisagot si Zhang Lu kundi ang titig ng pagkagulat, habang nakadapa sa nabasag na lupa. Hindi makapaniwala si Zhang Lu sa kanyang pagkatalo, bagong abot lang siya sa 1-star Spirit Creation Realm at palaging kilala bilang pinakamabilis na cultivator, hindi niya maunawaan kung paano siya natalo, lalo na't hindi man lang siya nakagamit ng kanyang pinakamalakas na teknik. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng mga panahong siya'y pinupuri ng kanyang mga kasamahan, dahil sa pambihira at makapangyarihan niyang fire attribute, akala niya noon na balang araw, lahat ay yuyuko sa kanya.
Ngunit isang malamig na ngisi ang ibinuga ni Fang Yi, sabay pagpapadala ng isa pang electric surge sa katawan ni Zhang Lu, dahilan upang ito'y mapasigaw sa sakit. Hindi makapaniwala si Zhang Lu, paano nagkaroon ng thunder attribute ang kalaban, gayong apoy ang gamit nito. Si Fang Yi, na ang mga mata ay kumikislap ng asul na liwanag, ay tumingin pababa ng may pagkadismaya, at sinabing inaasahan niyang mas malakas sana ang kalaban, may mapanuyang ngiti sa labi, tinuligsa niya ang sobrang kumpiyansa ng bagong henerasyon, habang pinipigilan niya si Zhang Lu sa lupa gamit ang kanyang kuryente. Habang nanginginig sa sakit at pagkadismaya, napagtanto ni Zhang Lu na kahit 2 bituin lang si Fang Yi sa Spirit Creation Realm, ang bigat ng kanyang spiritual pressure ay tila 2 antas na mas mataas pa, at sa kanyang huling sandali, bumulaga sa kanya ang nakakatakot na katotohanan, ang puwang ng lakas nila ay parang 3 buong antas. Napaisip si Zhang Lu, na ito na nga ang kanyang katapusan, na siya, ang dakilang Zhang Lu, ay mamamatay dito.